Magandang hapon po sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid. Una po sa lahat ay purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ako sa saan na siyang tumawag sa atin. Tayo po yung pasalamat sapagkat sa loob po ng ating araw ay narito po tayo muli. Upang muli ay ating pong sariwain ang mga salita ng ating Panginoon na sa natin dapat na ikabuhay. No? Upang sa atin po ay madalatay ang pananampalataya na pinagkaloob ng ating Ama na nasa langit. At gayon din po sa lahat ng mga kapatiran na nasa iba't ibang dako. No? Binabati po namin kayo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala na po kayo sa bilangguan na nakukulong ng kautusan. Ngayon po ay dadako po tayo sa tinatawag na Bible Expose. No? Pag sinabi expose, ito po yung mga pag-i-expose po doon sa mga turo. Yung mga sinaunang turo, yung mga unang simulain ng aral ng Diyos na kung saan ang mga tao ay hindi na po ariin ganap dito. Kasi pag sinabing unang simulain ng aral ng Diyos, meron po talagang unang simulain ng aral. Ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil bago po isinugo ang kanyang anak, meron pong mga unang simulain ng aral na ibinigay doon sa mga taong pinili ng Diyos. No? At ang mga taong ito na pinili ng Diyos, walang iba kundi ang Israel. Yan. Ito po Israel, no? Noong panahon po ng ating amang si Abraham, bago po kinulong ng Diyos ang Israel sa kautusan, bago binilanggo ng Diyos ang Israel sa kautusan, meron na po itong ipinangako kay Abraham. Ito po ang sabi ng Panginoon, ang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, sa iyo at sa iyong binhi pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Kay Abraham. Ibig sabihin, ito po yung pangako. Tipan ng pangako. Meron po namang tinatawag na tipan ng dalawang tapyas na bato. Tinawag din po itong dalawang tapyas ng patotoo. Kasi marami pong hindi nakakaalam dyan. Yung dalawang tapyas ng patotoo, kaya po tinawag itong patotoo, ito po ang magpapatotoo pag ikaw ay nagkasala doon sa aklat ni Moises. Yan. Doon po sa aral ni Elder Dagger, no? Ito pong aklat ni Moises at ang dalawang tapyas na bato, sa aral ni Elder Dagger, tulos contrasted yan. Hindi po toyo, kay maniwala po. Nung una, sa nating pinaniwalaan, okay, pero hindi pala maaaring magkaiba ang tinatawag na Sister Linden? Saksi. Paano may magiging saksi ang naiiba doon sa isa? Hindi magiging saksi yun. Kaya nga sabi sa Biblia, sa Jeremias, yung mga bulaang manangaral sa panahon ngayon ay yung binabago ang salita ng Diyos. Sabi ni Jeremias, no? Ang salita ng Panginoon ay hindi na ninyong sasalikain pa, sapagkat inyong binabago ang salita ng Panginoon. Ang sabi doon ng Panginoon kay Moises, kasi si Moises wala namang personal na nakautusan eh. Lahat po ng isinulat ni Moises na kautusan, hindi po niya ginawa sa sarili, akala yun. Yan po yung sinasabi sa bilang 16. No? Lahat po yan, puro gawa ng Panginoon. Puro gawa ng Diyos yan. Kaya nga, noong panahon ni Moises, ibinilanggo
ang Israel sa kautusan. Meron pong layunin kasi ang Diyos doon. Yung Hintil naman, no? Walang kautusan yan. Eh bakit yung mga pinili ng Diyos, ibinilanggo sa kautusan? Kinulong sa kautusan. Pag sinabing bilanggo ng kautusan, wala silang gagawin, kundi kailangan sumunod ka na sumunod to. O, kaya nga ako lang sinasabi sa bilang 24. Pakibot nga, para yung Bible. Bangis na. Pakibasa mo nga, sister, 24:13 ng bilang. Bakit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at dito, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon ay siya kung sasalitain. Yan. So dito po, no, meron pong sinasabi rito sa mga sulat ni Moses. Hindi ka maaaring magsalita ng mabuti o masama doon sa sinasabi ng Panginoon, kundi kung ano ang salitain ng Panginoon, ano ang sinabi? Siya lang dapat na gagawin. Hindi mo na pwedeng kontrahin pa, no? Hindi mo na pwedeng kung ano-ano pang sasabihin mo, sumunod ka na lang. Kaya nga nung panahon ni Moises, nung kinulong niya ang Israel sa kautusan, kailangan sumunod ka ron. Pag sinabing susunod ka sa 10 utos, susundin mo yan. Panahon ni Moses yan. Pag sinabing magpipista ka, maghandog ka sa pista, susundin mo yun. Hindi magpipista ka tapos hindi ka maghahandog, eh hindi totoo yun. Marunong ka ma sa Diyos? Oh. Gagawin mo yung pista eh, gagawin mo parang saba. Pag sinunod mo sa 10 utos, susundin mo rin yung aklat ng kautusan ni Moises. Dahil pag nagkasala ka sa kautusan ni Moises, no? Huwag kang magtatangi. Saan ba nakasulat yun? O, sinulat ni Santiago, saan mababasa yun? Sa 10 utos ba? Sa aklat ni Moises. Pag nagtangi ka na yun doon, yung nagtangi ka ng tao, eh ano sinabi ni Santiago ron? Hinahatulang ka ng kautusan. Bakit? Yung pagtatangi kasi sa kapwa yun. Kaya hatol mo yung buong 10 utos na yun. Gumawa ka na ng Diyos-Diyosan doon. Unang-una, yung 5 to 10, kasalanan mo na. Bakit? Huwag kang magtatangi ng tao, sabi sa aklat ni Moses. Eh, ano yung matuturo? Sa 2 tapyas na bato. Yung 5 to 10, puro pang tao yun. Igalan mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kapwa mo yun. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangalinga. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Puro pang tao yan. Pag nagkasala ka ngayon doon sa aklat ni Moses, kaya nga pinagtabihan eh. Ang magpapatotoo ron, itong 2 tapyas na bato, kaya nga tinawag na 2 tapyas ng patotoo.